7 years kasi sila yung relationship nila, then nasa time nag-break sila. Anong masasabi niyo about it? Alam mo, hindi totoo yan. Kasi yung sa kapatid ko, 8 years din sila ng jowa niya. Wala, nag-break din naman eh. Oo. Hindi totoo yan. Alam mo, para successful yung relationship, magpakasal ka agad. Yeah. Sa gitna ng lahat ng yun, kailangan nilang gawin. Bayad sila dun eh. Correct. Bayad din tayo. Minsan may personal issues tayo na sinasantabi natin kasi kailangan natin mag-appear in front of a camera. And hindi lang yun, hindi lang from dahil trabaho nila or whatever, but at some point, you just gotta suck it up. Viral ngayon yung trailer ng Pepsi Paloma trailer na movie. Oo. Ayan. So, kung kayo ba as artists or as actors, willing ba kayo gumawa ng pelikula na ganun? Pero kung ako may movie offer na ganyan, depende talaga sa material. Kasi sa mga ganyan na sensitive na topics, kasi pag nagkakwento ka ng story, it's from a point of view eh. Ako, para sa akin naman, like, craft-wise, basta like, feeling ko, mas-stretch ako as an actor pag kunwari portray ko tong character na to, viral man o hindi, gagawin ko siya. Tsaka yung sabi niya, go home. Help hooray! sabi niya, I want justice for all mankind and I am kind. Oo. Diba? Diba? Di ginaya. Yeah. Yes naman! And welcome to Triggered! Ayun na guys, pero bago ang lahat, happy Chinese New Year sa inyo. Tama, Chinese New Year. Yes, Kung Hei Fat Choy. Yes, okay. Ayan mga kapuso, don't forget to follow us here sa aming YouTube channel. Subscribe kayo sa aming Apple Podcast, Spotify, Audible, and of course, ang aming official Facebook page ng ATM. Yes. Yeah. Oo. Okay. At bilang New Year, Chinese New Year, okay, marami-rami na rin ang nangyari this January, okay. So may mga pasabog tayo na literal na fireworks and also pasabog sa mga pangyayari. Oo. Parang haba ng January eh, no? Oo. Teka, Daming wait lang, naganap. may tanong lang ako. So, Chinese New Year, ibig sabihin nun, ngayon, sa China, ngayon pa lang, to 2025 pa lang sa kanila? Ganun. Ganun ba yan? Hindi, parang Ganun ba yan? may Chinese calendar. Wala lang, Yun. mema lang ako. Correct. Tumuloy ka na. Oo. Comment below, explain nyo po sa amin na rin. Oo. Explain nyo na sa amin lahat. Pa-explain naman kasi hindi ko alam bakit may Hindi separate namin New alam Year. lahat Ba't ganun? dito. Ano yung, kwento nyo na lang sa comment section. Okay. Sige. Ayan na nga. So, ito yung mga nag-viral na mga usapan this January. Unang-una dyan. Ako, mainit-init pa! Jack B breakup. Oh, yeah. Yeah. So, ito yung sinasabi na 7-year itch or like 7 years kasi sila yung relationship nila, then nasa time nag-break sila. Anong masasabi niyo about it? Alam mo, hindi totoo yan. Kasi yung sa kapatid ko, 8 years din sila ng jowa niya. Wala, nag-break din naman eh. Oo. Hindi totoo yan. Alam mo, para successful yung relationship, magpakasal ka agad. Ganun nangyayari pag yung successful yung relationship. Totoo talaga nun na dapat hindi ka na magjowa kasi dapat pakasalan mo na agad. Oo, kasi yung magulang ko, 6 months pa lang sila, hindi sila nag-girlfriend, boyfriend, kasal agad. Pati din yung ate ko. Okay. Kasal agad. Kasal agad. So, kasal agad. Okay. So, dapat hindi magka-jowa, dapat kasal agad. Okay. Siguro ngayon, makikipag-break muna ako. Tapos maghahanap ako ng papakasalan ko. Ganon. Oo. Para ikaw. Oo. Ako, depende kung mayaman. Ayun. Oo. Tama. Tama. Diba? Masaya ka o mayaman ka? Oo. Mayaman tayo. Okay. Ayun. How about you, Thea? Anong masasabi mo? Sa Jack B Oo, breakup? breakup. Wala, it's sad lang. And Yeah. all breakups naman are sad and it's hard to judge a relationship from the outside. But I hope that they're okay. I hope that both of them are okay and na they heal from this. I'm sure masakit yun. No matter kung ano man yung naging reason kung bakit sila nag-break. I'm sure kasi you built your life with this that person. And I'm sure sa 7 years na, kung 7 years na kayong magkasama, for sure, ang nasa isip mo na nun is the future and na magtutuloy-tuloy pa yung relationship ninyo. So, I'm sure it's hard.
But I hope na mahanap nila yung isa't isa as an individual, now na single na sila ulit. And ayun, I just hope the best for both of them. And we hope that you guys find true love, yung para sa inyo na talaga next time. Pero in fairness din sa kanila, like shocking yung breakup, pero it wasn't, di naman magulo. Like the whole thing. Yeah. Like they handled it very, very well, I think. Silang dalawa, no? Like yung message ni Barbie and how she's handling things, it's parang okay naman. It's tough, but the breakup in it of itself seems okay. Yeah, that's true. And guys, if a door closes, another one opens. Maybe an opportunity. We don't know. Opportunity to find love, to find yourself, to find, I don't know, a lot of things. But everything is a blessing naman talaga. Basta So, si ayun. David, alam ko, chill lang siya. Chill guy lang siya, no? Chill guy lang. Chill lang siya. Yes, Chill lang. correct. Tapos ang galing sumakay sa trend ni David no? Okay, pero before we move on, ano muna, kayo ba, so far, year 2025, kamusta yung 2025 ninyo? Ikaw, meron kang bagong show. Ikaw, meron kang Maka Season 2. No? My Ilonggo Girl and Maka Season 2. Yes. So, Ako, sobrang thankful ako na ang daming blessings na kung natatanggap this 2025. And siguro meron din akong mga inibang habit na hindi ko na inantay yung New Year. Siguro ito, like, ngayon, siguro starting ng December, parang halos lahat ng decision ko nakasenter na kay God, ganyan. Ngayon din, parang mas nag-aaral ako ng Bible. Hindi ko alam, pero mas masaya ako. Parang mas positive ako mag-isip, ganyan. And ewan ko dati kasi parang, alam mo yun, parang masyado akong, sige na, gawin na natin to, ganyan, blah, blah, blah. Parang alam mo yun, ang bilis, fast-paced, parang ganun. Ngayon parang mas kalmado, mas pinag-iisipan yung mga desisyon, mas parang you're living in the moment more. Yeah. Living in the moment. Mas relax ka na, wala kang hinahabol. Mas relax lang, ganun. Wala masyadong stress. Yun kasi parang, alam mo, yung 2024, parang nakaka-stress yung 2024 para sa akin. Parang, in a way, masasabi ko din yung 2024, parang full of hard work and learnings. Ngayon, ito, sinasabi ko talaga, itong 2025, ano talaga, parang dito nalalabas yung bunga. Gets mo? Lahat ng pinaghirapan ko ng 2024. Yun lang yung masasabi ko. Kiniklaim ko na siya. All I love right. that for you. How about you? Wala, Sean? syempre may Maka Season 2. Yeah, which is, Yeah. di namin, actually nung natapos yung Season 1, we were just hoping na magkaroon ng Season 2. And ngayon, parang matutuloy na talaga na may Season 2. So, masaya. Congratulations. Yeah. And, kamusta din pala yung naging experience mo sa pagsama mo sa translasyon? Na Poong Nazareno. Yes. What an incredible... Padala pa ako ng panyo nun, ha? Yeah. Sorry, what Brad, an di ko na napakahid. What an incredible experience. Speaking of, masabi mo parang, yun, with God this 2025, parang it was a surreal experience din for me. Parang seeing all these people na talagang grabe yung devotion nila, grabe yung paniniwala nila, inspiring in a way, and may sense of awe ako na nandun ako. Tsaka nung di ko siya ma-describe na experience nandun ako, parang nakapaa ako, naglalakad ako dun sa kahabaan before the Ayala Bridge, tapos nakipagbaliyahan ako para mapunas yung dala kong bimpo. It's crazy. Yeah. But going into it, I was medyo natakot naman talaga ako. Parang Yeah. kaya Ano sinabi niya nga yan nung nag-inquire sa kanya to do that. Tapos, I remember I told you na, like, yeah, medyo, parang syempre, di mo may iwasan, medyo unsafe, ganyan. But I think you should do it because it's a once-in-a-lifetime experience. Konti lang yung tao na makakasabi. I mean, madaming pumupunta doon, pero compared to the rest of the population, parang konti lang yung makakapagsabi na nagawa nila yon. it was So, a yeah. once-in-a-lifetime experience. Yeah, exactly. So, congrats. Thank sa you. inyo. How about you, How about Chess you? Cakes? Ay, okay. Hindi ka pa nag-share. Oo. Ako, ito, just living my life. Parang mamalita ako, may natanggap kang award. Yes. Award No, din. just
today, as we're taping this, I was announced as Best Performer in a Musical from Broadway World Philippines. Congratulations! Yeah, that's my first award. Yes. So, And more to maraming come. salamat po sa Oh. Broadway World Philippines. Maraming salamat sa lahat ng nag-vote. At syempre sa lahat ng bumubuo ng Once on This Island, sa Nineworks, Direct Robbie, thank you so much sa oportunidad po na ibinigay niyo po sa akin. At it's an honor to have been part of this musical and to be Timoon. So, thank you. Yes, more to come pa yan. Congratulations! For sure O ikaw, talaga. Cheska. Ako naman, siguro blessed ako in so many other ways. Obviously, grateful ako na I'm still part of this amazing show which is Bubble Gang. The 30th anniversary na kami this year. Maraming pasabog. And then, of course, meron din show, ganon. And then, siguro blessed ako in my personal life talaga right now kasi there's so much like growth in terms sa decision making ko, sa mga tao na nami-meet ko. And most importantly, parang this year has really brought me, even January pa lang, or like coming into January pa lang, 2025, mas nagiging chill ako as a person kasi I know na parang mas connected ako kay God, if you know what I mean. And wala, yun yung something na hindi ko in-expect before. Kasi akala ko hindi ako magiging this spiritual. Pero dumating ako, like parang nagulat lang ako na parang, whoa, how did you get there? Yung parang ganon. So, but yeah, I'm overall like happy and really like just feeling great. We stay Alam- winning this 2025. Yes. Alam mo, meron lang akong gusto i-share na parang isa kong natutunan about sa sarili ko. Like, pagpasok ng year na to is sobrang strict ko sa diet ko, sobrang disciplined ko sa gym ko. Pero, hindi ko napapansin nung 2024 na hindi ako strict sa diet ko, sa utak ko, kung ano yung mga pinapasok ko sa utak ko. Which is ngayon na parang sobrang conscious ko na and sobrang aware na ako kung paano na tumakbo yung utak ko, kung tama ba na ganyan ako mag-isip, mali ba na ganyan ako mag-isip. So, siguro ngayon, masasabi ko na mas confident ako this year. And, syempre, yun nga, mag-air na yung My Ilonggo Girl. Nag-air na po yan ngayon. And, mag-air na din po ang Sangre. Sipin niyo yun? Dalawang show sa isang taon, prime time. kabog. Yes. I love God. I love Yes. GMA. Yeah. Thank you, GMA. Thank And you, of course, GMA. as usual, more to come pa talaga yan. Yes. Yeah. Yes. Well, ako din, gusto ko Yes. lang din i-share. Parang, from our New Year's resolution episode, di ba yung nagsabi tayo na parang yung word of the year natin, and sinabi ko yung akin is like cringe, and parang it. I feel like this January, na ano ko siya. I feel proud of myself na parang feeling ko na I'm taking steps towards my Yeah. mindset. Yeah. Yeah. Parang naano ko din ngayon na parang madami akong bagay before in 2024 na parang lagi kong sinishare na sinasabi na ay ito gagawin ko, ito ganito, ganyan. Pero now parang like lahat nakaplano na lang in my head na parang I'm just gonna like do it and it's just gonna happen because I'm doing something about it. So parang hindi ko na kailangan i-share pa sa ibang tao kasi yun yung sabi nila na parang like yung pag like a happy person won't actually say that they're happy. Kumbaga, they don't have to like prove. Yung parang ganun na naging mindset ko ngayon with myself. So parang, you know, what comes, what goes, goes. Mm. Ano Tama. naman, yung New Year's resolution ko na joy. So far, parang Joyful naman. Parang na-enjoy ko yung trabaho ko. Yung sa Nazareno, na-enjoy ko yun. Kada labas ko na-enjoy ko yung mga sa UH natin. Na-enjoy ko Yes. lahat. Pati not only that, in terms of kahit auditioning, parang dati masyado akong dinidib pag di ako nakakuha. Oo nga. Ngayon parang na-enjoy ko na okay, nag-audition ako. Masaya yung audition na yun. Di ako nakuha, but that's okay. Yeah. Cause like, hindi siya for me. Yung parang ganun. no? Ano May na mga ako, ganyan. parang, okay. Parang pansin ko kasi last year na parang, alam mo yung sinasabi ko yung parang, ano bang kulang, ganyan. Alam mo yun, ang dami kong gustong patunayan. Correct. Na parang,
Vince, chill ka lang. Mhm. Parang ganun na yung parang Vince, chill ka lang. Correct. Darating din yan. Tsaka alam nyo anong hindi chill yung mga tao about yung sa sino nga ba si Kaplan Ares? Okay? Biglang balik Yun no? eh. Oo. Oo. O tama na yung mga pasabog natin. Oo. Mga pasabog naman ng ibang tao Dami this na 2025. Si Kaplan Ares na pag-usapan natin. Kasi isa yun sa pasabog natin this Visit January. daw dyan kay Sino Kaplan ba Ares? Sino ba nanonood dito? Kasi ako whenever okay, kanina ko lang na-figure out na yun pala yun. Kaplan Ares, yung nakikita nating parang ad na stories. Alam mo yung mga, nyari, nag-scroll ka sa TikTok, tapos biglang may mga ads na pa-drama-drama. Yun yung nag-viral na yun. Kaplan Ares, pare. Ito, Kaplan Ares. Non-stop yan. Non-stop ads. For sure, nakikita mo yan paminsan kung nag-scroll ka. Oo. Uy, Yung biglang lumalabas na mga ganyan na parang mga story. So, ito yung story niya, The True Heiress versus the Fake Queen Bee follows Hailey Kaplan, a wealthy teen who hides her identity to experience life as a regular student at Western High. Her plans backfire when Candice Mathis, the maid's daughter, falsely claims to be the Kaplan heiress, gaining popularity while Hailey faces rejection in her quest for normalcy. So, parang switch of... I just flipped the switch. Oo. Basically, siya, very, very easy to follow na story. Predictable. Oo. It's really something that you wouldn't choose to watch. Pero dyan ko nakita just how much marketing really works. Oh, yeah. Kasi yung creators of Kaplan Ares, talagang, I'm sure they paid so much para lumabas yan sa feed mo. Tapos, ang ending, feeling ko naman wala namang may gustong manood niyan at the beginning eh. Tapos biglang, Na-intriga na lang. ang dami ko na ding mga friends na nalaman ko na lang, tinapos na daw nila yung story. Ganun yung, dahil sobra nila siyang nakikita in their feed, na-curious na sila. Parang, sige na, panoorin ko na to. Or parang pag wala silang ginagawa, na Oo. na nila Word na, moments sige, nila. panoorin ko na to. So, ang ending tuloy, gumana yung Oo. marketing ng whoever made this Baliktad drama. yung nangyari sa akin eh. Series. Sobrang viral niya. Sinumpa ako na di ko papanoorin yan. Same, I didn't watch it either. I didn't watch Di ko it. papanoorin Yeah, yan. but Di ako I know a papadala sa couple hype. people who did. Yeah, and no judgment, okay? Yeah, you Eto go. naman, pag-usapan natin yung mga life lessons na nakuha natin from Rufa May Quinto. Anong takeaway natin doon? Kasi Life 'di ba, lessons. eto nga nag-surrender siya voluntarily sa NBI after ng arrest of warrant niya. Okay, for comedian over an alleged investment scam. At during interview, ito yung mga sinasabi niya at nag-viral. Ito. Dapat naka-Rufa voice, ha? Oo. Sige nga. Paano nga? Guys. Guys, biktima din po tayo. Ano ba yung nakakainis Parang pa yun? Tuesday na yun. Hindi ko magawa. Aminin Ano ko siya, na ikaw lang. nga siya. Oo, baka si Sean na lang. Guys, biktima din po tayo. Kaya lahat haharapin. Parang iba na rin. Paiba na rin? Oo, paiba na rin. Go, go, go! Basta hinaharap. May isa pa akong gusto sa kanya eh. Yung nagne-go-go-go show. Oo. Ako po ay isang komedyante, hindi po ako negosyante. Kaya kahit kailan, hindi po ako nagne-go-go-go show. Tsaka yung sabi niya, go-go-go Help, home. help, hooray. sabi niya, I want justice for all mankind and I am kind. Oo. Fuck, Diba? di ginaya. As in, branding na branding ang comedian. No. I love it talaga through ups and downs. Very committed. Stay who you are. Yes. Go, go, go! Tsaka kung paano niya lang din hinarap, it's kind of big. Yeah. Like, kung ikaw kinasuhan ka ng ganun, it's kind of big case. eh, Here's my takeaway from that, okay? Kumbaga, always think of what you're getting into, like over and over again. diba? Mhm. Kasi, yun na nga, parang sometimes kasi hindi mo naman talaga ginawa yung isang bagay, but then may mga nagsasabi na ganyan yung ginawa mo. Ganyan. Kumbaga, parang, alam mo yun, Hindi. just know what you're getting into, pretty much. Yun, I yun. think it's, if you're getting into Oo. a contract of Yes. any kind, Read. read it through. Understand. Or if you can laman have mo a lang. lawyer read it through for you, have that done. Kasi you really don't know. Yun pala, like nag-endorse ka lang ng certain business or product, and
hindi mo alam kung ano kung may illegal practices na ginagawa yung Yeah. business na yon. Tapos hindi mo Nasangkot binasa yung ka. contract, yun pala pag if they sue that business, kasama ka rin. You don't know. Yes. So, Exactly. yeah. But Contracts are legit, bro. Yeah. Pero alam mo, para sa akin, yung takeaway na yun, medyo, okay, medyo obvious naman yun na dapat talaga basahin yung mga ganyan. Pero para sa akin, yung takeaway ko dyan is kung paano niya inabsorb yung kung paano yung energy niya. Harapin yeah. yung ganong klaseng Took the problema. punches, bro. Yeah. Diba? Yeah. Para sa akin, like, kakaiba ka kapag kaya mo gawin yung ganon na Oo. parang alam mo yun kahit nasa ilalim ka na, sinusubukan mo pa ding That's Oh, true. tsaka the Diba? fact na may case siya, pero nag-viral siya sa kung anong sinabi niya tungkol sa case, hindi the fact na may case siya. Yung nabaliktad Yeah. niya ng gano'n yun. Yeah. Ganun kagaling si Rufa. Yeah. That's really true. And I guess kasi she knows naman where she stands, I guess. Or I don't know. Yeah, if Yeah. if you know you didn't do anything wrong. Yeah, you don't have to be scared Go, or go, afraid. go. Go lang. Oo. Wag matakot maging ne-go-go shante. And Okay. para sa akin, wala namang masama na kunwari nagpapatawa siya, ganyan. Oo. That's who she Nothing- is. Like, nothing wrong talaga. Oo, walang masama Oh, dyan. pero I guess there's nothing, feeling ko if hindi siya yun, Oo. magkakaroon ng backlash na nagpatawa siya. Yes. Kasi, Yeah. kasi para sa akin, hindi naman siya yung like yung parang naninira ng ibang tao, ganyan. It's more of kung paano niya lang hinahandle yung situation na Yeah. nakakatawa. And I don't think nagkaroon naman ng negative comments about how No, she yeah, reacted. no, Actually, wala. people love the energy. Yes. And the, vibe. So, eto, pag-usapan naman natin another like good vibe lang. Kay Mayor Vico Soto, yung slide transition niya. Nag-banner Oo. transition siya. I don't know, I find that like parang cute at some point. Like Oh, parang, yeah. di ba? It is funny. It is funny, it is cute. Pero gulat lang din ako, bagit si Mayor Vico, di ba? Yeah. Pero medyo nagpapaka-boomer siya dyan. Yes, yung parang manual transition. Ganun Gaganon na siya. Ganun. Pa-extra na siya eh. Tapos biglang may, boom, Happy New Year, kabog. At least Hi, Mayor. bumate. Yes, Bumate na Happy New correct. Year. Ito, Ako may masabi. masabi ka siguro. Ano yan? Tungkol kay Maris Racal and Anthony Jennings. Ay, nako. Ito yung first appearance nila, a public appearance nila together after the issue. Oh, so backstory lang tayo, nagkaroon ng leak ng kanilang mga screenshots sa text messages. Smoke Kumbaga, and intimate. Oo. Di sabay after. Oo, after pa, Smoke, pre. then Ayusin So, natin. intimate conversation nila. Oo. Ano masasabi nyo na they had this like, kumbaga will again, or like para okay sa kanila again to like show up in public even after that? Well, artista rin tayo, trabaho natin yun. Sila may trabaho sila, kailangan nila tapusin yung trabahong yun. Correct. And respect na tinapos nila yung trabahong yun. Yes. Props to them. Yeah. Sa gitna ng lahat ng yun, kailangan nilang gawin. Bayad sila dun eh. Tayo, Correct. bayad din tayo. Minsan may personal issues tayo na sinasantabi natin kasi kailangan natin mag-appear in front of a camera. And hindi lang yun, hindi lang from dahil trabaho nila or whatever, but at some point you just gotta suck it up and say na, yeah, I made a mistake, but Yeah. I hopefully they learned from their mistakes, and then you have to allow people to to learn from Oh, yeah. their mistakes and give them second chances. Yeah, that's really true. Ano lang naman temporary lang naman yung mga down moments, 'di ba? So parang just go with it, you know. Time will, tell. Hoy, Time will kaya heal. Time will heal. Time will heal. Okay. Pero sa totoo lang, tama naman na parang meron talaga mga down moments and lagi lang tatandaan na parang andyan parati si God Yes Kasama naman. That's through true. ups and through downs. So, lagi lang maging confident and lagi lang tiwala. Yun lang, para sa akin. Yes, kasi lahat naman ng pangyayari, may reason talaga yan. So you just have to learn from that mistake and know that it's gonna, you're gonna get through that dark moment talaga. So just hold on. Yang mga sinasabi ng ibang tao, mga iniisip nila sa'yo, just don't think about it. Like, that doesn't matter. What's more important talaga is what you think of yourself. And of course, the way you see things, yun yung pinaka-importante. Kaya,
props to you guys. Meron man mga bagay na parang hindi mo maintindihan sa simula. Pero at some point, ibibigay talaga sa'yo ni God kung bakit nangyari yun Yes. I-explain niya din sa'yo yun Kahit Live. anong mangyari. Ano nga yun? Live without, ano nga yun? Live, laugh, love. Hindi. Hindi. Yung without a sign. Hindi. Believe without a sign. Live Work without a purpose. Yes. That's the ano. Yun Kasi yung- yan yung pinakamahirap gawin Drink is responsibly. to just go through life even without signs, even without knowing the purpose. Yun yung pinakamahirap Oo, yung pag when Knowing without God a purpose. is silent na. Yung parang, God, nasan ka na ba? Bakit hindi ka nagpaparamdam? Yun yung pinakamahirap. Ayan, next, guys. Okay. Viral ngayon yung trailer ng Pepsi Paloma trailer na movie. Aha. Oo. Ayan. So, kung kayo ba as artists or as actors, willing ba kayo gumawa ng pelikula na ganun? Controversial na pelikula? Ako, oo. Depends sa material. Ako din. For me. Same. Ako din. Depende din Depende sa, material. Depende pag safe naman siya, pag okay naman, and okay yung talent fee. Hindi naman. Hindi. Ewan ko. Depende. Hindi ko masabi. Sorry, hindi ko masabi. Di rin ako informed enough about the case din siguro to give an opinion about it. Pero kung ako may movie offer na ganyan, depende talaga sa material. Kasi sa mga ganyan na sensitive na topics, mahirap kasi pag nagkakwento ka ng story, it's from a point of view Ngayon yung point of view na yun ba, kailangan maging neutral in a movie like that Or kung kanino kang point of view nang gagaling. Kasi minsan mahirap mag-lean towards one side or the other. Yeah. So, yun yung titingnan mo lang when there's material like that na saan siya towards. Is it something that you agree with? Is it something that you think is right? Something that do you think is wrong? So, yun lang. You need to be careful lang din talaga. And also, when playing that sort of character, you have to be very, very sensitive din sa kung paano mo siya ipoportray na very, ino-honor mo talaga yung taong yun, yung pangyayari na yun, and you treat it with respect. Ako, para sa akin naman, like, craft-wise, basta, like, feeling ko, mas-stretch ako as an actor pag, kunwari po, portray ko tong character na to, viral man o hindi, gagawin ko siya. Kasi, trabaho nating artista yun, na parang, pagtingin natin may magandang opportunity para sa sarili natin, gagawin natin. Ewan ko, yun lang yun para sa akin. Basta respetuhin mo lang yung character na yun. Oh, Bigyan mo talaga respetuhin mo effort, lang yung- trabahuin mo. Parang walang personalan, trabaho lang. Parang ganun. Parang ganun ko siya tinitingnan. Penny, for your thoughts. I guess if it's a controversial story or character, if it's controversial for controversy's sake, I wouldn't do it. But if I feel like, same as Vince, if it adds value to my life, if it adds value to the industry as a whole, edi okay, game. Yeah. Ayon. So enough of that. Puntahan naman natin ang isa pa na yung parang nangyayari ngayon sa Los Angeles, yung wildfire. Wildfires. Yes. Lala. Oo. So ayun, parang may mga theories ngayon like sa TikTok na nagsispread na parang kaya daw nangyari yung Los Angeles wildfire is because meron daw sa Golden Globes na comedian host na nagsabi daw na parang sino nag-thank you of the following? Ito, 3, 2 dito. Tapos pagdating kay God, 0. Tapos parang sinabi niya, ganon, for a godless land. Parang mga ganyan yung sinabi niya. So, tapos parang a few days yata after that, nangyari na yung Los Angeles wildfire. So, what are your guys' thoughts on that? I think we're just finding someone to blame for this tragedy, I guess. Yeah, It's a really sad thing na huli kong nakita, there were like 16 dead na sa wildfire. And wala lang. Feeling ko naghahanap lang yung mga tao ng pagbumunto na ng galit kasi wala naman may kasalanan dun eh. Talagang may nangyari lang and they weren't prepared for it. Kasi nakita ko na
their reservoirs were empty, binabaan nila yung budget for fire protection right before it happened. So under fire yung governor ng Los Angeles ngayon. And pero aside from that, we should focus on the victims themselves and na nawalan sila ng tahanan. Yes, these are like sa Palisades, these are celebrities or these are people with influence, people with money. Pero may iba rin namang mga less fortunate than them na naapektuhan, pero all of them are victims. All of them are the same. They're all victims. So we just need to pray for them and hope for the best. Yes. So, yun lang naman yung pwede nating magawa as people na hindi na-experience yun is to like pray for them. Of course. Ikaw ba, Thea? I just feel like a fire is one of the most devastating things that could happen to any person. Like you're losing your home. Even if mayaman ka, you're losing your home, you're losing things that have sentimental value. So it's just sad. So I hope that we can just all come together na lang as a community and help these people either through prayers or through monetary efforts or kung ano pa man, and stop with yung mga hoax, mga blaming and all conspiracy theories about it. That's not helping anyone. Yeah. Vince? Hindi ba? Ako para sa akin, ngayon naisip ko tuloy na, buti na sa Pilipinas, binabahalan tayo. Tubig yung sa atin. Delikado yun Tubig yung sa atin. Pero wala, yun lang yung naisip ko. Real talk lang. Pero wala din kasi ako masabi kasi like, syempre, para sa akin, sobrang lungkot naman talaga ng balita na yun. And hindi ko alam hindi ko alam kung ano yung side na pwede nating tingnan para mas maganda siya tingnan. That's kasi diba meron namang ganun. Pag merong mga masasamang bagay na nangyayari, minsan kailangan mo maghanap ng bagay na... Ng silver lining. Oo. And wala akong mahanap eh. Wala lang akong maisip and wala akong masabi. Wala. It's really just a tragedy. Oo, kailangan lang natin na ipagdasal yung mga taong naapektuhan at sana na hindi din siya mangyari. And when things happen like this, siguro dapat as a collective, as people, we should inform ourselves lang din about what happened, what's happening, para lang aware tayong lahat. So, eto naman. Ano pa next na pangyayari? Daanan natin yung nag-viral na video nung sa Sampaguita vendor tsaka nung security guard. Na 22 years old na pala yung Ano yung Sampaguita masasabi nyo? vendor. Pag ikaw ba security guard kayo, pag ikaw Sampaguita vendor, Kateya tayo. kayo mga Sampaguita police, ano yung magagawin nyo? Ma'am, pwede po ba kayong umalis? Okay, ikaw siya yung security. Ikaw kayo ang mga actress. Sige, ikaw yung security guard. Boss, may Sampaguita vendor dito, boss. Ay, bakit? May ginawa ba akong masama? Wala pa, di Nagbebenta pa lang kita ako. kinakausap Hindi, ate. narinig ko yung sinabi mo dun sa boss mo eh. Yun yung natatadyakan. Kaya natadyakan yung babaeng yun. Kasi ganyan sumagot. Wow, lalaking tao. Bata lang ako Hindi ka bata, 22 ka. At least 22, ikaw 35. Damn, bro. Damn. Minsan talaga, may mga nakakabwisit talaga na, alam mo yung, wala nga eh. Yung ang kulit. Ano mga experience nyo na ganun? Ako, sa Davao kasi marami. Di ko na sasabihin kung what I think asan nanggaling yun or kung bakit man. Pero sa Davao, ang daming mga, nasa mall ka, tapos biglang may lalapit sa'yo, may magbebenta ng ballpen, kunwari, or ng mga snacks, ganun, biglang mag-aabot ng sobre. Wala pa, if it's true that they need help, talagang, I try naman. Pero paminsan kasi talaga, may mga nakakainis talaga na talagang pinipilit ka. Alam mo, pare, yung iba kasi nakakainis tapos nang babastos pa. Alam mo, meron isang beses sa akin. Sinabihan ba naman ako na, ano ba to? Ang pogi-pogi, walang pera. Di ba ako maiinis doon? Di ba ako mag-react doon? Pero maliit na ba? Pag alam mo namang pogi ka talaga at may pera ka, meron maiinis ka ako ba? Hindi naman sa pero alam mo yung parang nandun ka sa moment na yun na parang bigla kang gaganunin na ang ganda-ganda ng araw mo, tapos biglang bubuysitin ka ng ganun. Mabubuysit ka talaga sa ganun, na maliit na bagay. Mabibwisit ako. Like to a point na talagang mag-aaway kayo nung nagbebenta, ganun. Siguro.
I guess, di ko naman Pero aawayin, pero ako no time na yun, hindi ko naman siya inaway, pero nainis ka. nainis na ako. Oh, yun yung naramdaman ko. Ako din may experience ako na may vendor sa daan. May nanlilimos sa daan. Yung naglilinis ng windshield. Ayoko yung naglilinis ng windshield kasi nagagasgas yung windshield. So ginawa ko, kinakatok ko siya, bibigyan ko siya. Wag mo nang punasan. Ganon, binigyan ko ng 5. Ayaw ng 5. Bago, nung nag-green yung stoplight, nilagyan ng sabon yung windshield ko, tumakbo. Yun, napasigaw talaga ako, binuksan ko yung mata. Ayun, ganon. Yun yung nakaka-trigger. Ayun na, paminsan talaga may mga ganun. Wala. Yun lang yung binigay ko sa kanya. May isa pa nga ako dito sa GMA. Dami ko pala experiences no? No. Dito sa harap ng GMA, tapos nag-aayos ako galing taping, nilalagay ko yung gamit ko. Biglang may lumapit sa akin na lalaki, sabi na, boss, baka pwedeng makahingi ako ng pampamasahe niya lang daw pa uwi. Ay, parang alam ko yan, kilala ko yan. Kilala mo? Oo. Pamasahe daw pa uwi. Tapos ako, wala talaga akong cash. Literal 0. No cash at all. Sabi ko, wala po akong cash. Sabi niya, talaga po. Tapos pinakita ko sa kanya yung wallet ko. Ate, wala talaga akong cash, Tapos, kinukulit niya ako ng kinukulit. So, pumunta ako sa harap ng kotse. Tapos, meron ako doon parang 10 pesos. Sabi ko, ayan lang yung cash na meron ako. Tapos sabi niya sa akin, kung gusto niyo naman po talaga tumulong, pwede naman po gawan ng paraan. Kung ayaw niyo po, pwede lang naman kayo magsabi. Diba? Wow! Wisdom! Yes! Wow. I love it. Parang similar din sa sayo. Wow, Pinaka-buisit pa niyan yung alam mo yung sinabi mo ng, wala. Tapos susundan ka pa? Bakit ano ba? Wala, di ba? Layuan mo na ako. Tapos, Kung may 20 ako, bibigay ko sa'yo. ako wala naman ako masyadong experience, pero nagulat lang din ako na one time din may ganyan na yung nagsosolicit, tapos nung wala talaga akong barya, tapos yung may Gcash na sila ngayon. Ay, sa akin na, okay lang po, Gcash na lang po. Okay. Magugulat ka, may na. Pag ganun, Bank number na. Naalala ko tuloy yung yung sa bubble gang, yung hold up na may Gcash. Oh. Naglabas Yes. ng QR. Yes. Pag gano'n, Literal- QR sa bintana. Tama. Accurate. Correct. O, ito pa. Si paring David. Oo. Ikaw ko. Buddy natin si David. Oo. Nag-ano siya. Nagpo-post siya ng mga boyfriend kinem. Ano nga boyfriend captions. Oo. Kayo ba, as an actor, gagawa ba kayo ng ganon? For whatever reason ba? Anong reason nang gagawin niyo yung mga ganyang bagay? Tapos sinabayan niya talaga yung hiwalayan ng Jack B, no? Oo. I see you, David. I see what you're doing. I see you. Magaling ka, brother. Ako, para sa akin, kung may opportunity naman na ganun, like, makuha ko yung attention ng mga tao, why not? Nakakatawa naman yung ginagawa niya. Ang dami namang na-entertain. Kaya nga artista tawag sa atin is para mag-entertain ng tao. So, para sa akin, like, trabaho lang din. Tsaka nakasama natin yun. Malakas lang talaga trip niya na minsan, no? Joker din yan, Masayahin lang si David para sa akin. Tsaka hindi niya naman kasalanan na ganyan yung attention na binibigay sa mga post niya, na binibigyan ng meaning and all that. So parang siya din, okay, sumasakay kayo Okay. Let's give it a show. Or like, I don't know, interpretation. Nothing bad about it naman. Totoo, parang hindi naman niya kasalanan na madami nag-ship sa kanila. Oo. Diba? Na parang na-timing lang talaga na wala, ganun talaga. Meron talagang relationship na nag-e-end. And si Brother David, masayahin lang siya na ina-enjoy niya lang kung ano yung trabaho niya. As long as wala ka namang inaapakang tao, binabastos na tao, I think that's fine. Tapos binabash tayo ng mga tao na di daw tayo relevant. Yan, nagpapaka-relevant kami. Oo. Ayan! Para malaman nyo kung sino kami. Di ba? Masaya na ba kayo? Di ba? Ayun yun. Ikaw, Thea, ganun din. Oo, yun. Same thoughts. Kung kayo, let's say kayo yung part kayo ng relationship ng Jack B. Tapos nakikita nyo after your breakup, nagpa-post si David ng ganun. Ano mararamdaman nyo? Kung ikaw si Jack, or if you're Barbie, let's say di nila pinag-usapan to, hypothetically, parang two different parties biglang ginawa na lang ni David to right after your breakup. What would be your opinion? Napaisip kayo, no? Ako para sa akin, kung kilala ko naman talaga yung ex ko, na
parang confident naman ako na hindi niya ako niloko, ganun. Okay na ako. Like, wala ganun talaga eh. Don't hate the player, hate the game, brother. Yeah. Yes, sir. So parang yun, ganun lang. So, dead ba kayo? Dead ba kayo doon? Ako dead ba ako Siguro niyan? may hard feelings, pero wala ka na magagawa dun kasi tapos Ako na kayo. magpo-post din ako. Post ka din. Post din ako ng something. makinig Siguro na rin girlfriend ako. caption din. Parang nire-replyan ko yung post niya. Ganon. Pwede, Yung parang pwede, sabi pwede. niya dito na, ano nga to? Hi! Antok pa me. What about you? I'm wide awake. Oh! Wow. I'm so awake. Ganyan. Oo. Are we awake? Yes. Are we awake? Come on. Yun nga yung dapat eh. Na dapat sinakyan din ni Jack eh. No? Sayang naman. Ba yun? Sabi mo nga si Jack. Dapat mag-post si Jack. Oo. Inaantay na kita sa kanto, brother. Ganun. Di ba? Di ba? Ang saya lang saya lang makita sa social media nun. Sinakyan niya na nga yung anti-selos niya eh. Oo, di ba? Diba? Kabog yun. So, ganun lang. Sakay-sakay lang. Wala, graduate na siya. Sasakyan kita. Oh, ganun. Sa lahat ng gusto Sa mo. lahat ng gusto mo. Oh. Abangan nila yan. Sasakyan. Ako. Yes! Tapos dapat yun yung reply niya sa photo. Okay. So, ayun na nga mga nangyari, mga pasabog nung January. Grabe isang buwan pa lang, pero ang dami na talagang nangyari. Oo, diba? Ano kayang mangyayari next month, which is February? Bubuuin na natin yung calendar. Kasi nabuo na natin yung last year. So, abangan na natin yung sa February. Yes. Yeah. Ano kayang... Grabe no, pagdating ng December 2025, ang dami nating masasabi. Kasi January pa lang, ang dami Ang dami na nangyayari. natin Oo nga eh. Pero So, wala. what more pag December na this year, no? Oo. Wala lang, naisip ko lang yun. Oo, parang ang dami-dami na rin. Oo. January has been a mix of tragedy. And mga sweet pasabog, moments. Tragedy, strategy. Yes. Yes. Everything in between. Sana Kaya, mas positive naman ang February. Oo. Sana may mga pasabog tayong mas masaya. And sana full of love. Yeah, full of love Yes. bilang love month. Ayun. Kaya spread love you guys this February. Yes. Tsaka magtanong na kayo kung sino yung Valentine nyo. Malapit na. Yes, Valentine's. Happy Valentine's. Okay, ayun na nga. So catch us on our next episode. Mga ka-triggered, ayan, don't forget to subscribe to our YouTube channel and of course, Facebook, Audible, Spotify, ayan. Apple Podcast as well. Yes. And ATM official Facebook page. Yes, sir. Yes. Kita-kits, guys. On the next one. Bye. Bye-bye. January updates.